Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Waiting naman. Amen. Nakaka-bless po, okay? So, darating po tayo sa tithes and offering yan. Maganda. Dito po sa Corinthians 8:2 and 3, ang ganda po niya, basahin niyo. Napakaganda po nung sa title niya, sabi niya, Christian Giving or paano dapat magbigay ang isang Kristiyano. Paano nga po ba tayo magbigay? Tayo ba mga Kristiyano? Paano tayo magbigay? Okay? So dito po sabi niya sa verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanya. At sa kapila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Wow, ganda no? Kung kanina talagang iba yung church, dito rin is naghihirap sa Corinth. Sila po yung church ng Macedonia. And then sa verse 3, sabi niya, sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Napakaganda po ng verse. Alam nyo, naalala ko po noon, pagka nasa Pinas ako, pag dumaan po yung tithes and offering na ganyan, alam nyo, kasi at that time, living by faith talaga ako, or living by faith, talaga naglalakad ka, talagang living by faith ka at that time. Pero alam nyo, once na dumating po yung tithes and offering, pag inaabot na po yan, lahat po kung ano yung meron, nagbibigay ako. Minsan alam nyo, mahilig ako mangolekta ng mga currency, yung mga pera ng ibang bansa. Pag sabi ko, Lord, talagang gusto ko magbigay pero wala. Ano meron ka sa wallet mo? Sabi ng Panginoon, eto, bigyan mo sa Panginoon. Minsan gumagawa ako ng mga necklace, mga beads. Sabi ko, Lord, ito po, wala naman akong, siyempre di pa ka nakapagbenta. Ihulog mo, ibigay mo sa Panginoon. Minsan nahihiya pa po ako magbigay. Sabi ko, baka inutusan ko pa yung pastor na magbenta. Kasi ihulog mo mismo yung beads na ginawa mo, yung quintas o kung ano meron ka, ihulog mo talaga doon sa ano. Kasi bakit ito po yung heart ko Dahil ang sabi po niya doon sa verse 12, sapagkat kung bukal sa loob, sabi niya, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hihintayin na hindi magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi niya hahayaan yung ito i-force kanya, hindi. Kung ano yung bukal na galing sa loob mo na ibibigay sa Panginoon, ibibless ka po niya doon. And then nakagandahan pa po dito, sabi po niya sa verse 15, natanggap na ninyo ang kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumalabis at ang nagtipon ng kakaunti ay hindi nagkukulang. Nasabukan niyo po ba yun? Nung una natin dito sa Dubai, ang sweldo natin, sabi natin konti or basic lang. Pero napagkakasya natin sa pamilya, di ba? Habang tumatagal ka din, syempre nag-increase din yung sahod mo. And then, parang the same situation. Minsan tinitignan ko pagka yung mga nag-work sa office o nag-work mga dentist, mga doctor, mga nurse, sabi ko, siguro yung tataas ng mga sahod ng mga to, diba? Pero pag tinanong mo sila, kumusta, magkano yung sahod mo or paano mo, sabi nila, sapat lang, tamang-tama lang yung sahod ko. Pag tinanong mo naman yung talagang yung level lang ng sahod niya, pag tinanong mo naman, sabi niya, sapat lang din. So, kagandahan po dito, pag nagtipon tayo ng marami, hindi po ito lumalabis. At pag nagtipon ka naman ng kakaunti, hindi naman po siya nagkukulang. Tama po? Sino po dito nagkukulang? Wala, di ba? Kasi bakit nagpo-provide po talaga ang ating Panginoon. Nagbibigay po siya para po sa atin. And tandaan po natin, ang Panginoon is our great provider. Hindi po siya talaga, hindi niya hahayaan na tayo ay maghirap at hindi po niya hahayaan na tayo ay talagang mawalan, kundi nagbibigay po ang ating Panginoon. So ready na po ba tayo magbigay? Ang importante po dito is magbigay tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon Diyos. At maging masaya po tayong nagbibigay. Amen? Amen.
So manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa gawa ng aming mga kamay, O Lord God. At salamat, Panginoon, sa mga boss namin na patuloy mong binabless upang kami ay mapag-bless nila, O Lord God. Father, kinukumit po namin ang mga ikapong ito, O Lord God, at gamitin sa kaluwalhatian mo, O Lord God. At hayaan mo pa, Panginoon, na maraming kaluluwa ang madala namin sa iglesyang ito, O Lord God. At hayaan mo din, Panginoon, na pagpalain at lumawak pa ang gawain namin, Panginoon. At hayaan mo din, Panginoon, na patuloy mo kaming pagpalain, O Lord God. At ang pangako mo, Panginoon, na hindi kami magkukulang sa lahat ng bagay, O Lord God. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. At i-bless mo din po, Panginoon, ang kanilang mga works, O Lord God. Sa mga oras na ito, mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, hayaan mo na makasumpong sila, O Lord God. Open doors for them, O Lord God. At kung sino man, Panginoon, di naman ang hihinay, palakasin mo, Panginoon Diyos. At hayaan mo din, Panginoon, ang bawat isa, O Lord God, na maging open arms. Maging open, Panginoon, ang kanilang mga kamay upang magbigay, O Lord God. Upang magamit sa kaluwalhatian mo, O Lord. Pagpalain mo ang aming church, Panginoon. At i-bless mo sa lahat ng bagay, Panginoon, upang makita nila na ikaw po, Panginoon, ay buhay na Diyos. At ganoon din po, Panginoon, pagpalain mo din, O Lord God, ang mga salaping ito. Lord, kinukumit po namin ang lahat sa iyong pangalan, Panginoon, na si Yesu Cristo. Amen and amen and amen. So muli po, God bless.